verses 23 to 26. Sa may mga Bible, kung sabi ng Amen, Amen. kunti lang. I suggest, bili kayo ng physical Bible, mga kapatid. Iba pa rin pag may Bible tayo na nasa church. Hallelujah. Dahil sabi nga, ang cellphone is not a holy Bible. It is a cellphone, mga kapatid. Amen, mga nanay. Amen, mga young people. Amen. Amen, mga tatay. Napakaganda habang tumatagal tayo, lumalago din tayo. Habang nagkakaedad tayo, pabawas ang pinipilit sa atin ng Panginoon. Dapat naaabot na naisipan natin yung bagay na yun. Matthew chapter 21, verses 23 to 26. Pumasok si Jesus sa templo habang siya'y nagtuturo doon. Lumapit sa kanya mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong, anong karapatan mo gumawa ng mga bagay nito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot niyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanina nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Kaya sila'y nag-usap-usap. Pag sabi sa katabi mo, ikaw ba ito? Ikaw ba ito? Hallelujah. Kaya sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niya siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Paglay ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo may sandaling manalangin. Ama naming Diyos, naranda na po kami sa mensaheng nais mong ibigay sa aming buhay. Malay mong gamitin muli ang iyong lingkod sa umagang ito, Panginoon. Wala po mong kahalaman sa kanang aming sarili. Hindi ko kayang ipaliwanag ang iyong mga salita, Panginoon. Liban na ikaw po ay magbigay ng revelation, Panginoon. Bagamat sa akin ang preparation, Panginoon, but I pray, Lord, ikaw ang mamuna sa revelation. Mangusap ito sa mga kapatiran. Mangusap ito sa bawat tanong. Ikaw ang magturo, patuloy kang maghayag, magtama ng aming mga pagkakamali. Magtama ng hindi tamang katwiran o prinsipyo meron kami, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Lord, inibitahan namin ang iyong Espiritu Santo upang mabigyan ng kagalakan, kapayapaan sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Ama. Aming pong inawaksi muli ang gawa ng kaaway. Anumang katamaran, anumang antok, anumang pagkabagos sa aming katawan ay aming binawasak at inaalis, Panginoong Kristo. Hallelujah. Welcome namin ang iyong presensya, Panginoon, na sa kilos sa aming buhay. In the name of Jesus. Amen. Muli natin palakpakan ng Panginoon para inanak ko na Hallelujah. 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 Come on, come on. Praise God. Yes. Let us praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise God. Handa na po ba kayo? Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Halatingin mga tabi, handa na po ba kayo? Praise Sa God. mga natin kapatid, handa na po ba kayo makinig na salita ng Panginoon? Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Ano man ang sabihin sa atin ng Panginoon, tanggapin natin. Amen. Salusaluhan natin mga kapatid, tanggapin po natin sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Handa na rin po ako. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Tulungan lang tayo ng ating Panginoon. Sabihin natin ito sa ating katabi. Ang pabagat na ating mensahe. A message from heaven. A message from heaven. Sabi mo sa kanya, sa wikang Tagalog, kapatid, Kapatid, may mensahe mula sa langit. may mensahe mula sa langit. Kaya makinig ka. Kaya makinig ka. Ayaw pagpaluya-luya. Ayaw pagpaluya-luya. Hallelujah. May mensahe mula sa langit. Paniwalaan niyo man ito o hindi, mananatili ako mga ngaral. Mag-inig man kayo o hindi, mananatili ako mga ngaral. Amen. Sasang-ayon man kayo o hindi, mananatili ako mga ngaral. I believe merong ilan dito naghihintay sa mensahe
Yes. Hallelujah. At by the Spirit of the Lord, hallelujah, sa presensya ng Diyos tayo umaasa. Yes. Sa biyaya ng Panginoon tayo umaasa, mga kapatid. Hallelujah. Alam po, may mga naparitong yung people kasi nag-aasa ng mensahe sa Diyos. Amen. Alam po, may naparitong tatay kasi nag-aasa ng mensahe sa God. Diyos. Alam Hallelujah. po, may naparitong tatay kasi nag-aasa ng mensahe sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos, lamang tayo magtiwala, mga kapatid. Alam niyo naman minsan, may mga tayo masasagasaan. Pero dalahin ko sa Panginoon, mga kapatid. Katagpuin tayo ng Diyos. Hindi ko hawak ang mga oras, hindi ko kontrolado mga kapatid ng mga bagay. Manatili ang presensya ng ating Panginoon magusto. Amen. A message from heaven. Mga kapatid lahat, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia na ating sinasampalatayanan at ating pinaniniwalaan, mga kapatid, na ating Panginoong Yesus ay naparito sa lupa. Binasa natin kanina, much po sa ating Sunday School. Hallelujah, na ang ating Panginoong Yesus ay sinugo dito sa lupa, mga kapatid, upang hindi hakulan ang sanlibutan, kundi upang maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya lang, ayon din sa napakinggan kong mga ngaral, ang ating Panginoon ay nakatanggap ng dalawang frustration. Nakatanggap ang Panginoon ng dalawang kabiguan. Unang sabi ng Biblia, sa hindi nakilala ng maraming tao at hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Dalawang pagkabigo ang naranasan ng ating Panginoon nung siya'y nagkatawang tao at pumunta dito sa ating mundo, mga kapatid. Ngunit ang sabi ng Biblia, iyaong tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Meron tayong authority mula sa ating Panginoon, mga kapatid, bilang mga anak ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya lang nung siya'y nagkatawang tao, may mga grupo ng tao, mga kapatid, na pilit siyang hinahanapan ng maraming tanda. Kung i-question yung kanyang pagiging Diyos, pinitesyon yung kanyang kredibilidad, yung kanyang kapangyarihan bilang Panginoon, mga kapatid. Isa na doon yung encounter na nabasa natin kanina, na nagtanong yung mga Pariseo sa kanya, sa anong kapangyarihan, anong otoridad, anong karapatan mo na kuha ang bagay na yan. At every time magtatanong sila, mga kapatid, ang Diyos nagsasalita, sumasagot sa kanila. Kaya lang sa senaryo ito, iba ang sagot ng Panginoon sa kanila, mga kapatid. Amen? Amen. Sila na mga Pariseo, pinikestyon nila ang otoridad ng ating Panginoon. Pinikestyon nila, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos. Tama yung sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 1, ang mga Hudyo nagsisihanap ng mga tanda, ngunit ang mga Griego ay nagsisihanap ng mga karunungan. Pero dalangin ko sa ating Panginoon, alam ko mayroon dito sa atin, mga kapatid, na hindi natin kinukustyon at hindi natin dapat kustunin ang kredibilidad ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang otoridad ng Diyos na binigay sa atin, mga kapatid. Sapagkat ito yung ating pinakamandato, yun ang ating Great Commission. Ito yung dakilang kautusan ng ating Panginoon, mga kapatid, maliban sa dalawang, sa puputos na nauli sa dalawa, bilang mga church, hallelujah, na ipinanganak ng ating Panginoon. Ito yung ating Great Commission, ang Matthew chapter 28 verses 18, 19 to 20. Na ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Amen. Kaya nga, hallelujah, kaya nga, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng maraming bansa. Amen. Amen. Sa otoridad na binigay sa atin ng Panginoon, nandoon yung utos. Sa otoridad na binigay sa atin ng Panginoon, nandoon yung kanyang command. Na tayo hindi hihinto sa authority, na tayo hindi hihinto, mga kapatid, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, kundi tayo gagawa, tayo kikilos, tayo ay mag-aaksyon bilang mga anak ng Diyos na tinawag ayon sa kanyang layunin. Amen. Kasi may sabi ng Panginoon, go, therefore, and make disciples of all nations. Naniniwala po ba kayo na pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon at binigyan ng otoridad? Amen. Kung naniniwala po kayo na ang Diyos
kapangyarihan. Praise God. Kaya tayo ang totoong saksi o witness ng ating Panginoon Jesus. Tayo yung tumanggap ng Holy Ghost. Tayo nabautismohan, mga kapatid, sa tubig at Espiritu Amen. ng ating Panginoon sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, ayon sa kanilang tanong na saan galing ang otoridad mo, ang karapatan mo. Ang sabi nila, bago ko sagutin yung tanong niyo, meron din muna akong tanong. Sa anong karapatan kinuha ni John the Baptist yung kanyang karapatang magbautismo? Hindi nila alam yung kanilang sasabihin. Maraming Pariseo nalilito, pero si Kristo sigurado. Amen. Marami sa kanila hindi nila alam kung ano yung sasabihin nila. Kasi sabi nila, ay sabihin natin, kung sasabihin natin sa Diyos, sabihin nila sa atin, bakit hindi kayo naniwala kay John the Baptist? Kung sasabihin natin na galing ang kanyang karapatan sa tao, sasabihin ng mga tao, baka matuloy tayo sapagkat si Juan ay propeta. Naniniwala ang marami na si Juan ay propeta. Nag-atrasan sila, nag-usap-usap sila, paano natin sasagutin ang argumentong ito? Paano natin sasagutin ang bagay na ito? Kasi mayayari tayo sa mga tao. Kaya ang sagot nila, hindi namin alam. Mga kapatid sa Panginoon, hallelujah, huwag naman tayo maging katulad ng Pariseo na nagbubulag-bulagan sa kapiran ng Diyos, na nagbubulag-bulagan sa otoridad ng ating Panginoon, mga kapatid. Na alam na natin ang kapiran ng Diyos, alam na natin ang kapanalan, alam na natin ang kapangyarihan ng Diyos, pero hindi natin kinikilala sa ating buhay. Na hindi natin niyayakap, hindi natin kinikilala sa ating buhay na yun ay otoridad ng ating Panginoon. Minsan may kasaan ng pagpinagpala ay dahil yan sa pagkatrabaho ko, dahil yan sa kalakasan ko. May kasaan ng pagbubaling dahil yan sa aking panalangin sa Panginoon. Pag may naimbitahan sasabihin, dahil yan sa aking pagmimisyon, dahil yan sa aking pag-ahayok, dahil yan sa aking pagmamalasakit. No! May authority mula sa Panginoon na kumikilos sa ating buhay. May pinagagalingan ang lahat, mga kapatid. Hindi pa pwede angkin ang mga bagay na ito. Hindi pa pwede angkin ang mga bagay na yan. Ang lahat ay galing sa Panginoon. Binigyan ka lang ng karapatan. Binigyan na tayo ng pahintulot. Pag binigyan tayo ng pahintulot, ibig sabihin hindi tayo ang kumilos. May nauna at may nagpahintulot sa atin, mga kapatid. Amen? So ay ang pamunuan ito hindi nagngangalang pamunuan, ang pangalan ng pamunuan mismo. Nakakamit sa ating Panginoong Jesucristo. Faith in Christ, Jesus Church. Dahil si Kristo ang lahat ng dahilan sa buhay natin. Amen? Yung buhay mo, yung bagay na meron ka sa buhay mo, yan ay galing sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag tayo magbulag-bulagan sa katwiran ng ating Panginoon, mga kapatid. Ingatan po natin na habang tayo tumatagal, patuloy pa rin natin nakikita ang otoridad ng ating Panginoon. Patuloy pa natin kinikilala na mayroong mas higher authority kaysa sa akin. Yes, magamat ako ang pastor dito, pero ang Diyos ang pinaka may higher authority sa atin, mga kapatid. Ang Diyos ang dapat natin sinusunod. Kaya nga po dapat hindi po kayo nagsisimba dahil sa akin. Hindi po kayo nagpa-fasting dahil sa akin. Hindi po kayo nagpi-prayer meeting dahil sa akin. Kundi dahil sa Diyos at mayroon kayong authority mula sa Panginoon. At kinikilala niyo otoridad, karapatan na yan ay galing sa ating Panginoon. Amen. Alam niyo, ang buhay ni John the Baptist, mga kapatid, wala siyang masyadong intrada. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, siya ay sinugo ng Diyos upang ipaghanda ang daraanan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Isaiah, siya yung tinig na sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Patagin ninyo ang mga lugar. Ang daraanan ng Panginoon, yung puso na tatanggap sa Kanya, yung puso na saas-sampalataya sa Kanya, ihanda. Kaya ang sabi ni John, unang pangaral niya, repent! Amen. Magsisi kayo sa inyong kasalanan sapagkat malapit na ang karya ng Diyos. This is a message from heaven. Repent! Repent! Magsisi tayo! Hallelujah.
Ito ang mensahe ng ating Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Sapagkat ang authority ng Diyos magmumula sa pagsisisi. Amen. Naalala niyo si Paul, si Pablo, si Pedro? Nung binigyan siya ng Diyos ng susi, authority na kaligtasan. Amen. Sabi sa Acts chapter 2, verse 38, magsisi kayo. Doon niya na tinanggalan, mga kapatid. Doon niya na ginamit yung susi. Papakawalan ko na, Lord, yung revelation na binigay mo sa akin, Panginoon. Ang sabi ng maraming tao, paano kami maliligtas? Ang sabi ni Pedro, magsisi kayo, magpabautismo kayo, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya sa buhay ni John, kahit walang naniniwala sa kanya, kahit walang kumakampi sa kanya, kahit hindi siya siguradong may maniniwala sa pangaral niya sa pagsisisi sa ating Panginoon, hindi siya nagdalawang isip. Saan nangaral si John? Sa disyerto. Doon siya nagpasimula ng ministry sa disyerto. Mainit na lugar, walang maayos na kalagayan, walang gaanong tubig, kinakain niya lang ako sa Bible, pulot pukyutan. Pero hindi niya inisip yun. Inisip niya yung authority na binigay sa kanya ng Diyos. Kailangan kong gampanan yung aking tungkulin. Kailangan kong gampanan yung aking ministry. Kailangan kong gampanan yung aking obligasyon sa ating Panginoon bilang messenger, bilang mensahero ng Panginoon. Amen. Amen. Kahit hindi siya sigurado kung may maniniwala sa kanya. Brother Raymond, kahit walang maniwala sa iyo, maniwala ka sa sarili mo. Amen. Maniwala ka sa kaloob ng Diyos na meron ka. Ilan sa ating mga kapatiran, maring mababa ang tingin nila sa kanilang sarili. Nagkakamali po kayo. Merong authority galing sa Panginoon binigay sa inyo. O hindi tayo matalinong tao, hindi tayo mayamang tao, hindi tayo masikat na tao, pero binigyan tayo ng authority ng ating Panginoon to preach the word, to share the gospel. Amen. Yes, Lord. Praise God. Para talagan lahat ng anumang nakatali, para ibulyaw ang lahat ng tahimik, para makita ang lahat ng hindi nakikita, para maramdaman ang lahat ng hindi nararamdaman. You have an authority. Meron ka, meron ako, meron tayong lahat karapatan mula sa ating Panginoon para ibulyaw, sabihin, isigaw, ipakita kung ano ang katwiran ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya si John the Baptist, kahit meron yung buhay niya, sa katunayan si Juan walang ginawang himala. Praise God. Wala pong ginawang himala. Walang na-record ang Biblia na gumawa siya ng himala. Pero meron siyang specific purpose. Kagaya ng ating Panginoon. Meron siyang layunin kung bakit siya tinawag ng ating Panginoon. Mas dakila pa sa sabi ng Bible. Mas dakila pa sa kay Elias na nagpababa ng apoy. Mas dakila pa sa kay Moises na humati ng dagat. Mas dakila pa sa kay Eliseo na bumuhay ng batang patay. Paano naging dakila? Hindi sa ordinaryong tao. Kasi merong authority. Amen. Amen. May authority. Kaya kahit hindi ka nakapag-aral, may authority ka galing sa Panginoon. Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, may authority ka galing sa Panginoon. Hindi na pwedeng questionin bakit ka nangaral sa akin. Hindi ka pwedeng questionin bakit ka nagbabahagi sa akin. Hindi ka nila makikwestoon bakit mo ako pinag-pray. Kasi meron kang authority. Amen. Praise God. Praise God. Meron tayong authority sa Panginoon, mga kapatid. May pahintulot tayo. Hindi tayo basta nagbabahagi lang sa labas na dahil walang pahintulot. May pahintulot tayo sa ating Panginoon. O wala tayong permis sa barangay, mga kapatid. Ino-honor natin ang barangay. Pero hindi na tayo pwede magpaalam sa barangay kasi alam na ng Diyos ang ating ginagawa. May pahintulot ng Diyos ang ating pagpapilipon. May pahintulot ng Diyos ang ating pangangaral, mga kapatid. Amen. Ang ating pagtuturo. Kaya sabi niyo sa katabi mo, huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang pahinaan ng loob. Tingnan niyo si John, tinuri siyang dakila. Higit pa kay Moises, Elias at Eliseo. Dahil sa autoridad na meron siya. Amen.
Meron din ang otoridad si Moises at Eliseo. Pero iba ang otoridad ni Juan na tagapagbautismo. Praise God. Kaya tinurin siyang dakila na ating Panginoon. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 19, kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kilikitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawagin kalikititan sa kaharian ng langit. Katapat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Yung gumaganap daw at nagtuturo ng kanyang ginaganap, yun ang higit na mas dakila sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya huwag ka matakot, huwag ka mag-alala yung people kung hindi ka man yung nakaposisyon. Meron kang authority. Kahit nanay, tatay, wala kayo sa posisyon. Meron kayong authority galing sa ating Panginoon. Pwede kayong gamitin ng Diyos. Pwede kayong gumanap sa misyon. Pwede kayong sumama sa misyon ng ating Panginoon. Kasi meron tayong authority galing sa Panginoon. Amen. Sa akin ko titingin ako sa buhay ko, mga kapatid. Simple, bata lang naman ako, ordinaryo tao, mga kapatid. Kung titingin ako sa aking sarili, panghihinaan ako ng loob. Pero salamat sa otoridad na binigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Lumakas sa aking loob na gamitin sa gawain ng Diyos. Hallelujah. At patuloy na gawin ang misyon ng ating Panginoon. Amen. Amen. Huwag tayo pamilaan ng loob. Praise God. Praise God. Kung ikaw na gumaganap para nagtuturo ng bagay na yun, ikaw ay dakila sa ating Panginoon. Ikaw ay dakila sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Alam natin ang bagay nito ay mensahe mula sa langit Amen. na malimit nating mabasa at maybe nararamdaman natin, Lord, salamat kasi nung nabasa ko to o narinig ko to, kinausap mo ako, Panginoon, kinatagpo mo ako, Diyos. Pero gaano natin nakikilala sa ating buhay na yung tinig na yan ay may authority binibigay sa iyo? Praise God. Paano mo nakikilala ang bagay na yan ay mensahe galing sa Diyos? Praise God. Ano yung mensahe ni John na binigay ng authority sa kanya? Repent. Amen. Magsisi. Praise God. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Pag wala ka ba sa church, ano ang buhay mo? Ano ang sistema mo? Ano ang ginagawa mo? Pag hindi pa tayo magkakasama, pag walang fellowship, yung authority magaling sa ating Panginoon, yung repentance fire na sa ating buhay, Praise God. nanatili pa sa ating buhay, mga kapatid, ang paglakad sa pagsisisi na nais ng ating Panginoon. Pastor, kaya nasabi kanina, mayroon ako kasi magpatawad eh. Amen. Amen. Agree? Amen. Mayroon magpatawad. Pero posible magpatawad. Amen. Amen. Pero hindi porket nagpatawad ka, madali ka na makalimot. Amen. Amen. At hindi porket seryoso ka, hindi ibig sabihin, hindi ka na magpatawad. Amen. Amen. Maybe nililimit mo lang yung sarili mo kasi natakot ka na sa tanggali. Amen. Amen. Maaring ina-adjust mo na yung sarili mo, naglagay ka na ng bakod kasi mahirap ka naman baka hindi mas bago ulit. Magpapagawa pa ulit ng hindi maganda. Pero baka natin masasabi na tayo ay lumayan na kapag meron kagaan sa puso natin. Amen. Amen. But forgiving is not forgetting, sabi nga. Hindi madaling kalimutan. Pero kaya nating gawin, di ba? Yung takbo na usapan. Sabi nga, yes, we can forgive, but can forget. But we can change the way we remember it. Amen. Pwede natin baguhin kung paano din siya iisipin. Pwede natin baguhin yung kwento. Salamat sa Panginoon, siniraan ako kasi salamat inangat pala ako ng Diyos. Pwede mo baguhin. Amen. Salamat pinagdismisan ako kasi salamat tumibay loob ko. Pwede mo baguhin. Salamat inapi ako kasi salamat nalaman ko kung sino yung loyal at hindi. Praise God. Pwede mo baguhin. Hindi ka magmumukmuk sa sulok. Hindi ka magmumukmuk sa isang gabi. Kasi nagawa ka ng hindi masama. Nang hindi maganda o nang nagawa ka ng masama. Pwede mo baguhin yun sa tulong ng ating Panginoon. Ano sabi ni Joseph na nakita na sila ng mga kapatid niya? Yung intention niya saktan ako, pero yung intention ng Diyos, iangat ako. Woo!
Amen. Iangat ako. Binago niya. Naalala niya pa rin, oo, yung intensyon niyo, saktan ako. Pero ang intensyon ng Diyos, iangat ako. Amen. Hindi ka. Praise God. God. Woo! Make some noise. Sa pool ba? God. Praise God. Wala naman kung baka nun. Kaya di ata. God. Maaaring may demonyo nagsasabi sa iyo, hindi ito kasi sinasabi ni Pastor. Sobra na sinasabi ni Pastor. Sawayin mo yan. Alisin mo yan. Hallelujah. God. Hindi mo dapat i-entertain ng bagay na yan. Amen. Church, kailan lang tayo nahatulan sa tanong Diyos? Iniingatan tayo sa paghatol na gagawin ng Diyos. Amen. Magkaiba yun. Amen. Magkaiba yun. Ilang people magkaiba yun. Hari-hari magkaiba yun. Amen. Hindi porket nagsabi na masakit na salita ang kasalita ng ating Panginoon, hinuhusgahan na kaagad tayo. Hinahatulan na kaagad tayo. Hindi po. Iniingatan lang tayo ng Diyos sa mangyayaring paghatol. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay lang kayo? Okay lang kayo? Okay lang po kayo? Okay lang po kayo? Amen. Hallelujah, hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, lumayas ka demonyong espiritu. Baka mayroong demonyo sa tabi niya na bumabagabag sa kanya. Palayasin mo sa pangalan ni Yesu Kristo. Ano mang maling interpretasyon, ano mang masamang pinhi, tinatanim siya ng Diyos. Alisin mo yan. Hindi makakatulong sa iyan. Yung people, baka may demonyo na musap sa tabi nyo. Mga nanay, baka may demonyo espiritu na musap sa tabi nyo. Hindi ito ay sabi ni Pastor. Huwag ka makinig dyan. Sobra na yan, Pastor. Demonyong espiritu yan na dapat mapalisin. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Woo! Hallelujah. Praise God. Praise God. We need to repent. Tatalikod tayo sa kasalanan. Tatalikod tayo sa maling prinsipyo. Tatalikod tayo sa maling pananaw. At tutunguhin natin ang nais ng Diyos sa isip, sa salita, at mag-isagawa. Amen. Yun ang totoong pagsisisi. Kaya magkakaroon din tayo ng tamang paglilingkod sa Panginoon pag mayroong tamang pagsisisi, pag mayroong tamang pagsubok ng buhay, pag mayroong tamang pag-iod sa ating Panginoon. Amen. Amen. Doon lang magkakaroon ng totoong paglilingkod, mga kapatid. Si Yesu Kristo ang tanging daan natin sa otoridad na kailangan natin. Si Yesu Kristo ang tanging daan sa karapatan na kailangan po natin, mga kapatid. Amen. Wala na pong iba. Sa Diyos lang manggagaling, sa Kanya lamang magmumula ang lahat, mga kapatid. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, gusto ko sabihin ito na may pagpapakababa at paggalang. Ayaw ko pong mangyari, nagsisimba na lang po kayo, pero hindi nyo na nararamdaman ang otoridad ng Diyos. Ayaw ko po na nakaluhod na lang kayo, pero hindi nyo nararamdaman ang otoridad ng Panginoon, mga kapatid. Ayaw ko po nagsisimba kayo, nagbibigay kayo ng tithes and offering sa ating Panginoon, pero hindi nyo na nararamdaman ang otoridad ng Diyos. Hallelujah. Dapat maging sensitibo tayo sa otoridad ng Panginoon. Pag may pinagawa sa iyo, gawin mo. Pag inuutos sa iyo, igawin mo, kapatid. Kahit hindi ka utusan, kahit wala kang kasama, yung gagawin mo, yung obligasyon mo, yung mission mo sa gawain ng Panginoon, yung mission mo sa iyong pamilya, yung mission mo sa iyong asawa, yung mission mo sa iyong kapbahay, yung mission mo sa iyong paligid, yung mission mo sa church. Amen. Gawin mo yun. Kailangan ni Pastor ng katuwang. Kailangan ni Pastor ng magagawa. Kailangan ni Pastor ng magagawa. Kailangan ni Pastor ng kasama. Nandito ako, Lord. Kailangan ng kapatiran ng bisita. Kailangan ng kapatiran ng alalay. Kailangan ng kapatiran ng panalangin. Kailangan ng kapatiran ng paggabay. Lord, nandito ako, Panginoon. Meron pala akong authority sa iyo, Diyos. Meron pala akong kapangyarihan mula sa iyo, Panginoon. Bakit ako tumatahimik? Bakit ako nagtatago? Hallelujah. Huwag kayo magtago. Kaya nga mga kapatid, nais ko sabihin ito na may paggalang din ang pagpapakababa. Pag may gawain po
Asahan niyo po. Hindi man ako permi nakakapunta dito mga kapatid. Dala ng distansya at ibang obligasyon. Pastor, sama-sama naman tayo sa spiritual. Grabe na. Pastor, sama-sama naman tayo sa spiritual. So kahit wala po ka, hindi ko po pinipigilan yun. Ino-honor ko yun mga kapatid. Pero ang punto ko dito, hanggat may pagkakataon, Amen. Amen. hanggat may panahon, hanggat kaya mong dumalo ka. Kahit nasa boarding house, dumalo kayo. Amen. Huwag niyong kalilimutan. Kasi merong authority na sinasabi ang Panginoon sa inyo, magpatuloy. Just preach it. Just preach it. Amen. Hallelujah. Praise God. Ayokong mangyari mga kapatid na mangyari sa atin yung tatlong piring. Mamati. Mungko. Uli. Ayoko pong mangyari sa atin yun mga kapatid. Kasi parang hindi na rin tayo nagsimba nun. Pagkaw nandito yung ating physical na katawan, pero wala yung ating espiritu. Amen. Naglalakbay. Parwat parito. Hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga sa church may altar calling. Kaya nga sa church natin may praise and worship. Amen. Amen. Doon natin hihingi sa Diyos yung authority through repentance. Hallelujah, Lord, katakuin mo kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon. Hindi ko po kaya, pero samahan niyo po ako, Panginoon. Hindi ko po kaya, pero tulungan niyo po kami, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Maaring lumuluhod ka, pero hindi mo alam ang authority ng Diyos. Maaring nangingisay ka sa iyong upuan, sa iyong kitatayuan during altar call, pero baka wala ng authority galing sa Panginoon. Nakakatakot mangyari yun, mga kapatid. Nawa kahit alam natin tayo naligtas sa biyaya ng ating Panginoon, nandun pa rin yung everyday na repentance. Lord, kahabagan niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako, O Diyos. Iligtas mo ang aking kaluluwa, Panginoon. Gamitin mo pa rin ako, O Diyos. Nandito pa rin po ako, Panginoon. Hallelujah. Bilang iyong alipin, bilang iyong lingkod, Panginoon. Narito po ako. Kagaya ni Isaias, nung siya napuspos ng presensya at kalulanian ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, sino ang aking susubuin? Ang sabi ni Isaias, Panginoon, narito ako. Subuin mo ako. Amen. Praise God. May araw-araw na divine intervention ng Holy Ghost sa buhay natin para piliin natin yung mission natin, hindi yung mission ng tao. Amen. Hindi yung gusto natin, kundi yung gusto ng Panginoon, mga kapatid. Salamat, hallelujah, not to mention their names. Salamat sa Panginoon, may mga ilan dito na kasabi na sa akin, Pastor, puntahan natin si ganito. Pastor, puntahan natin si ganyan. Pastor, puntahan natin si ganito. Ipag-pray natin sila. Purihin ang Diyos. Meron ng kapumusan. Amen. Pastor, nakakit kami ng youth. Pastor, nakapag-mission kami ng youth. Praise God. Salamat sa authority ng Panginoon. Praise God. Pastor, baka bakante ka ng araw na ito. Puntahan natin si ganito. Puntahan natin si ganyan. Purihin ang Diyos. Manangan ka, kapatid. Nanay, tatay, especially, even mga young people, kahit hindi po kayo yung nakaposisyon, patuloy kayo mag-function. Amen. Amen. Kahit hindi po kayo nakaposisyon, kahit hindi kayo yung leader, hallelujah, gamitin nyo ang inyong tungkulin. Akay lang ng akay, mission lang ng mission, Bible study lang ng Bible study, prayer lang ng prayer, Sunday school lang Sunday school. Ano man ang ating aloob, ano man ang ating authority galing sa Panginoon, kung nararamdaman mo may pinapagawa ang Diyos, gawin mo. Amen. Amen. Gawin natin mga kapatid. God. Nakakalungkot po kaya na hindi natin magawa, pinapagawa ng Diyos. Amen. Amen. Merong konsensya mga kapatid. At i-bless ka ng Panginoon sa bagay na yan. I-bless ka ng Diyos sa paghakbang mo na yan. Praise God. Magpatuloy ka lang kapatid.
Amen. 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 Hallelujah. Kaya na naman na. Praise God. Amen. Praise the Lord. Buhay pa ba? Magpatuloy ka. Magpatuloy kayo. Kasi ang mission na ito, hindi komisyon. Wala rin akong komisyon. Mission ito ng Panginoon. Amen. Ako lang yung nangunguna. Ako lang yung nagsasabi. Tara. Pero hindi ko ito misyon. Mission ito ng ating Panginoon. Otoridad ito ng ating Panginoon. Sino tayo bilang alipid? Susunod tayo dapat sa Panginoon. Amen. Kaya nawa, dalangin ko sa Panginoon, mga kapatid. Ano man po ang buhay na meron kayo, huwag niyo ipagkait sa inyong kapwa. Ano man po ang buhay kalagayan na meron kayo, huwag niyo ipagkait sa kapwa. Pastor, nangangailangan din ako ng kalakasan. Sige lang, ibahagi mo lang. Pastor, nangangailangan din po ako ng katatagan sa pananampalataya. Sige lang, gawin lang natin ang ating magagawa. Kasi merong authority ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Amen. Kung paano si Jesus Christ, hindi siya nagpadala sa mga pangbabas ng tao sa Kanya, sa argumento ng tao at mga pariseo sa Kanya, tayo din ang Kanyang mga alipid, tayo rin ang Kanyang mga alagad, tayo din ang Kanyang mga tagasunod, mga kapatid. Ang pinapagawa ng Diyos sa atin, yun ang ating gawin, yun ang ating sundin, mga kapatid. Amen. Gawin mo hindi para may ipos ka. Praise God. Gawin mo dahil may mission ka sa Panginoon. Amen. Gawin mo hindi para magpasikat. Gawin mo kasi na kailangan ng Panginoon. Amen. Amen. Gawin mo hindi dahil kailangan, hindi dahil makita ang tao. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa bagay na yun. Nawa, wag po tayo maging ganun, mga kapatid. Hahayo ako para may reels. Praise God. Hahayo ako para may video, may views. Hindi ganun ang Panginoon. Amen. Hindi ganun ang nais ng Panginoon. Amen. Ang Diyos ng simula, hindi sa popular, Amen. Amen. sa lihim. Amen. Kaya sabi niya, kung tutulong kayo, magbibigay kayo ng limos, gawin niyo sa lihim yan. Sa prayer ninyo, gawin niyo sa lihim. Praise God. Sa inyong sariling kwarto, tahanan, buklihang damo. Amen. Amen. Ayaw mo magsigaya tayo sa ibang tao. Kada accomplishment, boast. Kada baptism, boast. Hindi ko sasabing mali. Hindi ko sasabing masama. Pero nagiging laban ngayon, confidential. Pagka maraming nabautisman, lumalago na agad. Isa sa turo na nag-mentor sa akin ngayon, nag-mentor sa amin. Sabi niya, huwag niyong sukatin ang church sa dami na nabautisman. Huwag niyong sukatin ang paglago ng church sa dami ng sisimba. Amen. Kung mayroong quantity, dapat may quality. Amen. Amen. Ano yung alam niyan patungkol kay Jesus? Ano yung naramdaman niyan patungkol kay Jesus? Oo na, bautisman na yan. Pero baka hindi niya pa naiintindihan. Amen. Kaya sabi ko, oo nga, tama din. Hindi dapat maging basehan ng iglesia, hindi dapat maging basehan ng simbahan. Ang pagpapakita ng tao. Okay na yung tahimik lang tayo. Pero overall sila, may ginagawa pa tayo. Amen. Amen. Okay lang, hindi tayo updated sa Facebook. Dahil sa mga kaganapan natin, young people. Okay lang. Ang mahalaga alam ng Diyos. Ang mahalaga nakikita ng Panginoon. Maganda yun, i-post natin out of appreciation. Natuwa tayo, nagalak tayo. Pero kung ang motibo para sumikat tayo, maling motibo yun. Amen. Ibang usapan na yun, mga kapatid. Praise God. Huwag natin maging ugali ang bagay na yun. Amen. 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 Praise God. Amen sa may mga Facebook. Amen. Amen sa may mga reels. Amen. Sa mga kumikita sa reels. Huwag tayo tumulat sa ibang Kristiyano, sa ibang tao, mga kapatid. Iba ang sinasabi ng ating Panginoon.
Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magpatuloy po kayo pasakop sa authority ng ating Panginoon. Amen. Yan people na ni Tatay. Magpatuloy po kayo pasakop sa authority ng galing sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako dito sa ating church. Masasabi ko, may mga ilan sa atin na natuon yung pagkilala nila sa pastor kahit batas na nila. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pagpuli. Hindi ko naramdaman ang pagdodomina. Hindi ko naramdaman ang pangusga. Hindi ko naramdaman ang pagdodomina sa akin. Salamat sa Panginoon. Pero mas gawin niyo po yan sa Diyos na nagbigay ng abat, sa Diyos na nagbigay ng biyaya, sa Diyos na umibig sa inyo, sa Diyos na nagbigay sa inyo mga kapatid. Ako po'y tao din. Ako po'y tao din kagaya ninyo. Hindi tayo perfectong tao mga kapatid. Sama-sama tayong inaayos at binabago ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa Diyos tayo magpasakop ng buong authority. Sa Panginoon tayo magpasakop ng buong kapangyarihan at pagpapakumbaba. Amen. Hindi sa sinuman. Sa kapangyarihan ng Diyos, sa habag ng Diyos, sa biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. At nagagawa natin yan, alam kong walang daya. Amen. 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 Gawin niyo po yan ng walang daya. Magpasakop kayo sa authority ng ating Panginoon, mga kapatid. Actually, pag nagpasakop ka sa Diyos, magpapasakop ka na sa pangalawang authority. Sa church pastor mo. Amen. Pero mauuna muna magpasakop ka sa Diyos. Kasi kapag meron ka papapasakop sa Diyos, meron kayo papapasakop sa naniniwala sa iyo. Sa mismong pastor mo, sa mismong magulang mo. Hindi ko po inaangat ang aming posisyon, mga kapatid. Pero kung kayo rin nasa palagay ko, ito ay sasabihin niyo. Ito naman po, i-biblical. Sabi ng Apostle Paul, igalang ninyo at ipanalangin ninyo ang mga nanininuno sa inyo. Ano yung sabihin ng nanininuno? Yung nagpapastor sa inyo. Yung nag-aalaga sa inyo. Amen. Amen. Hindi ko po hinihingi ang bagay na yan. Kasi hindi naman po yan hinihingi. Binibigay yan. Amen. So pag hindi ka binigyan, ibig sabihin, pag hindi ka hiningan, ibig sabihin, hindi ka nagbigay. Hindi ka ng respeto, hindi yan hinihingi. Binibigay yan. Amen. Yung appreciation, hindi pa yan hinihingi. Binibigay yan. Amen. At hindi tayo doon, mga kapatid. Sabi ko lang, tinanggap ko itong ministry. Hindi ko tinanggap para sabihin na, ay, grabe naman, pinakabatang pastor, no? Kung pwede nga lang, back out eh. Kaya lang, hindi ganun ang commitment natin sa Panginoon. Hindi rin ganun ang lingkod ng Diyos. Kung pwede nga lang yung pastor, iba eh. Kaya lang, hindi pwede. Kasi kung alam mo tinawag ka ng Panginoon, bakit may iba ka sa iba? Kung alam mo tinalaga ka ng Panginoon, bakit may iba ka sa iba? Amen. Gawin natin ito ng walang daya sa Diyos, mga kapatid. Unang Korinto chapter 6 verse 9, kung hindi ba ganun yung nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Amen. Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Young people, huwag kayong padaya. Mga nanay, huwag kayong padaya. Mga tatay, huwag kayong padaya. Wala family, huwag kayong padaya. Rivera family, huwag kayong padaya. Pagkaya family, huwag kayong padaya. Pagkaya family, huwag kayong padaya. Cervantes family, huwag kayong padaya. Sure, huwag kayong padaya. Amen. Ano nila, pinundan natin? Sorted family, huwag kayong padaya. Amen. Abina family, huwag kayong padaya. Tatay Jaime, Nanay Maribel, huwag po kayong padaya. Tomenes family, huwag kayong padaya. Arizala family, huwag kayong padaya. Hindi magsisipagmana ang liko ng kaharian ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong padaya. Mga taga-Korinto, ito naman ang palatay niya. Huwag kayong padaya. Huwag nyo hayaan mahaluan kayo ng mali sistema. Huwag nyo hayaan mahaluan kayo ng mali prinsipyo. Huwag kayong padaya, please, church. Naiiusap ako sa inyo. Huwag kayong padaya. Huwag nyo ibababa ang atira ng Diyos. Huwag nyo ikukompromiso. Hindi palalampalatay sa Diyos. Huwag kayong padaya. Kahit ano ang sabihin ng kapitbahay. Kahit ano ang sabihin ng ibang tao. Kung authority
sundin yung ating sampalatayan, yung ating ating sa Panginoon. Hallelujah, palakpakan natin ang Diyos. Huwag tayo palaya. Sabi ng verse 11, ganyan ang ilan sa inyo. Ganyan ang ilan sa inyo. Kaya huwag kayong padaya. Bakit? Sapagkat kayo nahugasan na, kayo pinanal na ni Kristo, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. Kaya huwag padaya. Sabi ko rin kayo sa Sunday School, huwag tayo magpapadaya sa anumang mga bagay. Mag-ingat tayo sa ating pinapanood, mag-ingat tayo sa ating tinitingnan, mag-ingat tayo sa ating pinapakinggan. Huwag tayong papadaya. Yung otoridad ng Diyos na mensahe mula sa ating Panginoon, lalo tigit mga young people, mga nanay, tatay na nag-uobska, huwag po kayong padaya sa kanila. Pag nahaluan kayo ng maling prinsipyo nila, makapagigigit nyo yung kapiran ng Diyos. Amen. Basahan nyo ng talata. Basahan nyo ng versikulo. Sabihin nyo ang katotohanan. Ito ang otoridad galing kay Kristo Jesus. Ito ang paniwalaan ninyo. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Ulitin ko mga kapatid, hindi ko po kayo hinahatulan. Pinag-iingat ko po kayo sa paghatol na pwedeng mangyari. Ano ang mangyayari kung walang pastor na magsasalita ng ganito? Ano ang mangyayari kung walang preacher na magsasabi ng ganito? Kapag may rotation, hallelujah, walang magsasabi, walang magpapaliwanag, walang magtitibay ng ganitong doktrina. Ano ang kahinat natin bilang Kristiyano? Baka tayo nagaya na, baka tayo nag-breakfast na. Pero salamat sa Diyos. Glory to God! Praise God. Hallelujah. Hallelujah! Glory to God! Sa bagay na ito, wala kaming sahod kada buwan. Yes, may ministerial tithes, mga kapatid. Pero wala kaming sinasahod kada buwan. Pero salamat sa Panginoon, hallelujah! Nagagawa natin sundin kung ano man ang nais ng Panginoon. Nagagawa natin sabihin ano man pinapasabi ng Diyos. Praise God. Kahit alam namin minsan masasaktan kayo. Kahit alam namin minsan magdadamdam kayo. Kahit alam namin minsan hahanap kayo ng ibang pastor para makakaral sa inyo. Kahit alam namin minsan na hindi pa po rin sinasabi namin sa inyo. Pero sige lang, yamang tinawag kami ng Diyos. Yamang may authority kami mula sa ating Panginoon. Mananatili kami dito. Ito yung nakamon. Praise God. Mananatili kami dito. At ang Diyos magbibigay ng miyembro. Ang Diyos magpapadala ng miyembro. Pinatunayan ng Panginoon ngayong taon. Amen. Pinatunayan niya ng Diyos ngayong taon. Amen. Pinatunayan niya ng Dos ngayong taon. Tandaan. Hallelujah. Ang Diyos nagbibigay ng miyembro. Amen. Ang Diyos ang tumatawag ng miyembro na kailangan na magkagawa. Amen. Amen. Pinatunayan niya ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, kahit ano man ay pagawa mo sa akin, kahit ano man ang gawin ko, ang sabihin ko, magalit pa ng tao sa akin dahil sa pinapangaral ko, Panginoon. Minsan misinterpretation na ng tao yun dahil guilty sa kasalanan. Amen. Pag nasa mo yung ego, pag nasa mo yung pride, nalating pagbata nagsalita sa'yo, hindi ko natin nun. Amen. Hindi ko natin nun. Hindi ka papayag, duminahin ka na mas bata sa'yo. Praise the Lord. Pero sino ako para tanggihan ang tawag ng Diyos? Sino ako para tanggihan ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Kapag nyo rin ako alipin ng Diyos. Ako man ay pinakamataas ngayon dito sa pulpito. Pero kapag nyo rin ako alipin ng Panginoon, sumusunod din ako sa Diyos. Nagpapasama din ako sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon. Nandun ang revelation ng Diyos. Sige lang, mangaral ka lang. May miyembro, ipapadala ko sa iyo. May miyembro akong susubok para sa iyo. May atala akong miyembro para sa iyo. Hallelujah.
hanggat wala kang ginagawa kasalanan, hanggat wala kang ginagawa tao, just preach. Amen. Amen. Praise God. Baka mo mapapadala ng kailangan mong tao para matili ang misyon ng Panginoon. Amen. Salamat sa mga tao na nag-submission sa pastor. I salute you. Praise God. Sino magpapasabog dito sa batang to? Sino maniniwala dito sa batang to? Salamat may authority ang Diyos. Kasi kung ako hindi ko rin kaya, magkatago ako sa bahay. Praise God. Pero salamat sa Panginoon. Sa authority ng Diyos. Hallelujah. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kahit napakahirap, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Bago ko magtapos mga kapatid, gusto kong ikwento yung nangyari sa mga followers ni John. Sa Acts chapter 19, nare-baptize ni Apostol Pablo yung mga alagad ni Juan na nabautismuhan. Ang sabi nila, nabautismuhan na ba kayo sa tubig? Sabi niya, kaninong bautismo, ginagap ninyo sa bautismo ni Juan. Ang sabi ni Apostol Pablo, si Juan ay nagbabautismo ng bautismo sa pagsisisi. Praise the Lord. Pero sinabi ni Apostol Pablo, kailangan silang mabautismuhan. At sila nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Yun ay yung otoridad na tinanggap nila sa ating Panginoon. Yun ay yung otoridad na tinanggap nila mula sa ating Diyos. Yung bautismo sa pangalan ni Jesucristo. At bautismo sa Espiritu Santo, mga kapatid. Pagbago ng kamay ni Apostol Pablo, sila nabautismuhan sa tubig at Espiritu Santo. Mayroong authority galing sa ating Panginoon na dapat nating paniwalaan. Hallelujah. Kasi bautismo ni John, sabi ni John sa Matthew chapter 3, binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Ngunit yung nasa likod ko, ang magbabautismo sa inyo sa apoy at Espiritu. Yung bautismo na ito, unang ito, hindi nakakasapat. Yung nasa likod ko, yun ang magbabautismo sa inyo sa tubig. Amen. Sa apoy, brother, at Espiritu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya kahit nabautismuhan ko na po kayo bilang pastor sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, hindi tayo masaya ng buo. Kailangan natin matanggap ang bautismo sa Espiritu Santo. God. Amen. Yan ang final authority ng ating Panginoon. At pag yan nangyari sa buhay mo, para ang tuwalya ang may mahawak sa iyo, saan ka man dalhin, nandoon ka. Ano man ipagawa sa iyo, nandoon ka. Ano man sabihin sa iyo, sasabihin mo. Kasi may humahawak ka sa iyo. Merong otoridad, kahit nahirap ka, kahit babae ka, kahit lalaki ka, may otoridad na galing sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Hallelujah. Praise God. Gusto niyo ba ng authority na yun, kapatid? Amen. Praise God. Praise the Lord. Alam niyo po ba, meron pa kayong authority sa Panginoon? Hindi ko po alam ang inyong puso, ang Diyos nakakaalam. Pero dapat maging honest tayo. Lord, gusto ko ng authority wala sa iyo, Panginoon. Alipin mo ako, Panginoon. Mangyari ang nais mo sa buhay ko. Gamitin mo ako ayos sa nais, Panginoon. Praise God. Amen. Amen. Tayo po lahat ay tuloy